Magandang araw sa lahat. Ako si Fatima M. Saladaga, nag-aaral sa Kapalong College of Agriculture, Sciences and Technology sa kursong Matematika. Ibabahagi ko sa inyo ang importansya ng paggamit ng tama sa mga salita na ating sinusulat at sinasalita. Ang bawat salita ay may tiyak na kahulugan. Maaaring magbago ang kahulugan ng isang pahayag kung mali ang gamit na salita. Maaaring salita sa Filipino ang nagkakapalitan ng gamit. Ito ay bunga ng kakulangan ng pag-unawa sa kahulugan ng salita at gamit nito sa pangungusap. At dahil dito, nagkakaroon tuloy ng kamalian at hindi malinaw na pagkakahulugan sa mensahe o pahayag. Ilan sa mga salitang ito ay ang nang at nang, kung at kung, daw at raw, din at rin, at subukin at subukan. Ang nang ay karaniwang ginagamit na pangatnig sa mga hugnayang pangungusap at ito ang panimula ng katunog na sugnay. Ang nang ay nagmula sa na at inangkupan ng nang at inilalagay sa pagitan ng pandiwa at ng panuri. Ginagamit ang nang sa gitna ng dalawang salitang ugat at inuulit, neutral na inuulit sa dalawang pandiwa. Mag-aral ng mabuti nang makapasa ka sa exam. Nagsisimula na ang programa nang dumating ang mga panauhin. Suklay ng suklay. Mag-ipon ng mag-ipon. Nagdasal ng nagdasal. Ang nang ay ginagamit na pananda sa tuwirang layon ng pandiwang palipat. Ang nang ay ginagamit na pananda ng aktor o tagatanggap ng pandiwa. Ang panandang nang ay ginagamit kapag nagsasaad ng pagmamay-ari ng isang bagay o katangian. Nag-aral siya ng leksyon. Bumili siya ng pasalubong para sa kanyang anak. Nagtanim ng palay ang mga magsasaka. Pinangaral ng guro ang mga nahuling mag-aaral. Tinulungan ng binata ang matanda sa pagtawid. Ibinaling ng bata ang kanyang atensyon sa leksyon. Ang palad ng mga mayayaman ay karaniwang makikinis. Ang pagsabog ng bulkan ay nagiiwan ng mapapait na alaala sa mga ita. Ang kung ay pangatnig na panubali at ito'y ginagamit sa hugnayang pangungusap. Katumbas nito ang if sa Ingles. Malulutas ang mga problema ng bayan natin kung isasantabi ng mga politiko ang kanilang pamumulitika. A-attend ako ng party kung papayagan ako ng aking mga magulang. Kung hindi ka sana nagtaas ng boses, ay hindi kayo nag-away ng iyong kaibigan. Ang kung ay nanggagaling sa panghalip na panaong ko at inangkupan lamang ng nang. Gusto kong tulungan ka, ngunit kailangan mo munang tulungan ang iyong sarili. Maaasahan sa mga gawain ang mga matatalik kong kaibigan. Ang tangi kong inaasahan sa iyo ay ang maging tapat ka sa akin.
Ginagamit ito kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig at sa malapatinig na W at Y. Si Darwin ay katulad mo ring masipag mag-aral. Ikaw raw ang napipisil ng mga hurado nakakatawan sa ating pamantasan. May bayan rin sa Malabon sina Mr. Lincoln. Ginagamit ito kung ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa katinig maliban sa W at Y. Masakit daw ang ulo ni Malaw kaya hindi siya nakapasok sa klase. Magtatanghal din ng dula ang kagawaran ng Filipino. Nakapagsulat din ng aklat si Kim. Ito ay nangangahulugang pagsusuri o pagsisiyasat sa uri, lakas o kakayahan ng isang bagay o tao. Subukin mong gamitin ang sabong ito at baka hiyang sa iyo. Subukin mong kumain ng gulay at prutas upang sumigla ka. Subukin mo mga taga-lalawigan ang galing ng mga tagalungsod. Ito ay nangangahulugan ng pagtingin upang malaman ang ginagawa ng isang tao o mga tao. Subukan mo siya upang malaman mo ang kanyang sikreto. Ani ni Erap, huwag mo akong subukan. Subukan mo ang iyong kasintahan hanggang sa makarating siya sa kanyang paroroonan. Mahalaga ang pagpili ng salita dahil ito'y nagpapakita ng paggalang sa mensaheng iyong ipinapahayag at nagsisiwalat ng malaki hinggil sa iyong saloobin sa mga tao na iyong kinakausap. Ito'y nakaka-impluwensya sa reaksyon ng iba sa iyong sinabi, kaya dapat pag-aralan at alamin natin ang mga ito upang maging tama ang mga sulat at ang ating mga sinasabi.